na magkaroon naman ng initiative. So yun yung sinasabi natin. Kung wala yan doon sa mga violation, sinasabi na lang natin na dahil wala naman yan hindi naman yan red tagging, baka pwedeng mag-initiative ang judiciary to define. Itong sinasabi namin na red tagging na ito dahil marami na pong napahamak, marami nang namatay sa ganitong mga nangyayari po. Mr. Speaker, kahit anong definition ang gawin ng Korte Suprema tungkol sa red tagging, still, the judiciary, the Supreme Court cannot penalize. Because the Supreme Court cannot make judicial legislation. Kung gawin natin red tagging as a crime, ang gagawa niyan, tayo po. Tayo po ang gagawa ng legislasyon, ng batas, making red tagging as a crime. Hindi naman si judiciary, hindi naman si Supreme Court ang gagawa ng batas para dyan. So kung karapat-dapat magawa ng inisyatibo para doon sa red tagging na magiging krimen, tayo ho sa legislasyon ang gagawa niyan, Mr. Speaker. Oo. I agree po dun sa sinasabi ng ating distinguished sponsor, Mr. Speaker. Kaya marami po tayo ditong mga nakalatag o nakafile na mga nakafile po na mga bills kaugnay ng red tagging, katulad ng noong Human Rights Defenders Bill na kasalukuyan po ay nasa committee at tingin natin yun din, magkakaroon din doon yung mga definitions. At yun na lang po siguro dahil hindi naman foreign sa judiciary itong red tagging na ito. At in fact, sinabi ko nga si Justice Leone, nabanggit yan sa isang decision niya, na dapat ay mapag-aralan na rin. Okay? Kasi po, pinag-usapan natin dito yung proteksyon ng ating mga mamamayan sa kanilang mga karapatan. So yun po. Makakaasa po ba ako ng commitment na sana ay mapag-aralan din kahit na sinasabi natin na wala pa yan doon sa ating mga batas or whatever na mga kung ano-ano po. Aasahan niyo po. Nabalitaan natin yung nangyari doon sa dalawang environmental activist na gusto pang sampahan ng DND ng kasong perjury. Sina Jonmila Castro at Jed Tamano. Sila yung dalawang kabataang kinidnap ng militar noong September 2, 2023 at sapilitang pinapirma ng gawa-gawang affidavit at inilitaw bilang fake rebel returnees. Okay? So siguro nakita rin natin ang video kung yung nangyaring press conference ng NTF-ELCAC kaugnay nito. Sinasabi ng DND na kusa itong sumuko. Meron bang kusang sumusuko na naiwan yung tsinelas at saka yung kanilang yung kanilang sandals? Okay? Kusa ba itong nasumurrender, di ba? So ang tanong natin dito, Mr. Speaker, distinguished sponsor, paano halimbawa itong mga ganitong mga kaso na ilang araw na nawawala yung dalawang aktivista since September 2 at natagpuan nga at nakita nga doon sa press con ng NTF-ELCAC ng DND sa munisipyo ng Plaridel, Bulacan. So paano halimbawa magagamit dito yung binabanggit nating writ na habeas corpus at saka yung habeas data sa ganitong pong kaso, Mr. Speaker? Mr. Speaker, yun naman pong kaso ni Tamayo at saka ni Castro, dalawa pong version yan, dalawang klaseng istorya. Ang sabi ng Armed Forces, hindi naman sila inabdak, kusa silang sumuko. Sabi naman po ng NGO, sabi naman po ng kasama ni Tamayo at si Castro, hindi kami sumuko kung hindi nahuli kami o inabdak kami. Sinabi po yan ng dalawa? Yung dalawa. Ang sabi naman po ni Armed Forces, may ginawa silang affidavit. May ginawa silang affidavit na sila po'y sumuko. Yung doong sabi ni Armed Forces, meron naman din silang abogado galing sa Public Attorney's Office nung ginawa nila yung affidavit na yon. Okay. Pero sabi naman po ng kabila, yung abogadong binigay sa amin, hindi po namin pinili yon. Kaya dalawang klaseng istorya. And of course, hindi naman po siya hinog, hindi pa siya hinog para ma-entertain ng judiciary. Kasi wala pa naman ding petisyon, wala pa naman ding reklamo. So maghihintay po si judiciary kung isasampa na po yung petisyon, yung kaso, perjury ba yan, or abduction ba yan, or whatever. Basta, we will guarantee you when that case reaches the Supreme Court, reaches the Court of Appeals, or reaches the Regional Trial Court, ay may action ang judikaryo po dyan. Well, ginamit lang natin siyang example. Alam ko naman po na wala pa naman yung kaso. So ang tanong ko nga kanina, so nawawala sila for September 2, hinahanap sila ng kanilang mga magulang, nakita yung naiwang mga tsinelas,
At may nakakita din na sinakay sila doon sa van. At nalaman na lang nung habang naka-announce dahil hinahanap nga yung dalawang kabataan na environmental activist. So sa kanilitaw ng NTF-ELCAC. So nagulat nga siguro ang NTF-ELCAC dahil sa sinabi ni Castro na talagang sila ay kinidnap. Okay? So ang sinasabi natin, sa panahon na yon na nawawala sila. So hindi ba po pwedeng magamit halimbawa yung habeas corpus kung mag-file halimbawa ng petisyon doon sa Supreme Court kaugnay nito. Halimbawa po, nagkaroon ng kung paano magagamit yung habeas corpus. So may nawawalang mga bata o may nawawalang mga tao. So magagamit po yung habeas corpus, tama po ba? So yun po yung sinasabi natin na proteksyon. So dito sa writs na ito, tsaka yung habeas data, meron po bang ginagawa ang judiciary na improvement or guidelines kaugnay nito? O yun pa rin po? Ganun pa rin po? Yun pa rin po yung, Mr. Speaker, yung sagot po namin kanina na it is under review ng committee chaired by Justice Leonen. Okay, parehas din po yung writ of habeas corpus. No? Yes po, Mr. Chair. Okay, how about the writ of kalayaan? Lahat po sila na mga writs na kailangang i-review, yun po ang subject ng committee na inuupuan po ni Justice Leonen po. Okay, so ulitin ko lang po ang commitment, Mr. Speaker, distinguished sponsor. So kung matapos na po yan, kailan po ba ang time frame ng mga review at saka yung final na guidelines kaugnay nito? Meron po bang maiko-commit ang ating judiciary kaugnay niyan, Mr. Speaker? The timeline is early next year, Mr. Speaker. Okay, so salamat po doon sa commitment ng Supreme Court at ating judiciary tungkol sa pagpapalakas sa writ of amparo, pagkakaroon ng bagong protected writs at measures against doon sa violation of human rights. Lalong-lalo na yung tungkol sa mga measures na pwedeng maprotektahan ang ating mga kababayan tulad nila Jonila Castro and Jed Tamano na matapang na tumindig sa katotohanan sa kabila ng banta ng kanilang buhay at iba pang human rights violations na ginawa sa kanila ng mga uniformadong militar. Okay? Next question ko po, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Ano naman po yung remedies ng ating judiciary regarding doon sa red tagging? Talamak na term, lalong-lalo na po doon sa mga aktivista, sa mga opposition, o hindi nga lang red tagging, Mr. Speaker, terror tagging. Kapag nagsalita ka lang, question ka nga ng kung ano-ano dito, ay terrorist ka na. Lalo pat nagkaroon ng kaso, pati yung mga judge ay nare-red tag na rin.